Pinaka-brusco at pinakamagandang aesthetic na motor ng Yamaha sa hanay ng mga Mio Aerox 155S. Napukaw ang aking atensyon lalo na dito sa kulay puti. Magkano na nga ba ngayong taon? May nabago ba sa kanyang specs? Tara, bigyang silipin muna natin ngayong araw. Sa kanyang looks, wala pa rin namang pinagbago. Nandun pa rin yung angas, yung brusco ng motor na to. Sa katunayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa talaga ang Aerox 155 sa pinakamagandang aesthetic sa hanay ng mga Mio. Lalo na angat at litaw na litaw ang pagka-premium dito sa kulay na premium white. At dahil nga sa ganda ng kanyang aesthetic, ay talagang napupaw ang aking atensyon. Iba talaga yung dating. Pero syempre, yung ganda ng kulay na to ay may kaakibat na responsibilidad. Kapag ito yung kinuha nyo, ay talagang i-maintain na rin yung kalinisan niya. Hindi talaga natin ito pababayaan na madumihan dahil nga color white siya. Pero iba naman yung hatid na ganda ng motor na to kapag ito naman yung ginustong kulay natin. Kumbaga, satisfied ka na at wala ka nang dapat pang baguhin pa sa kanyang kulay. Aesthetic ng motor na to ay talagang isa din talaga to sa mga hinahangaan ng karamihan, lalo na dito sa kanyang bandang unahan, na talagang medyo bulky yung datingan niya dito sa unahan, brusko at talagang bagay na bagay sa kanyang malalapad na gulong. Talagang halata mong matibay yung motor. Siyempre, gawang Yamaha yan eh. Dito sa kanyang pinaka-head, napakaganda ng kombinasyon ng premium white at ang black. Siyempre dito, hindi yan mawawala yung kanyang smoke visor dito na maliit lang. Itong nire-review natin, hindi pa nakakabit dahil kakabit lang nila kapag may bumili or inilabas na to sa kasa. Maliit na smoke visor pero malaking pakinabang nito lalo na kapag bumiyahe tayo tanghaling tapat. May iwasan natin yung sikat ng araw na diretsong tatama sa ating mga panel. Sa pamamagitan nito, maliwanag pa rin or maaliwalas pa rin natin makikita yung ating mga instrument panel. At dito sa kanyang bandang ibaba, ganoon pa rin naman yung kulay at syempre iba yung shape dito sa kanyang pinakabandang gitna, parang may tuka ng agila. So sa unahan pa lang maganda na yung disenyo ng motor na. Sa pagitan ng kulay white at black na color combination ay meron siyang mga deep line dito na nagpadagdag ng angas ng motor na to. Dagdag sa karakter niya ito at may konting mga kanto-kanto, mga edges. Dito lumitaw yung pagka-sporty design ng motor na to. At dito sa bandang gitna, bandang liig ay makikita natin dyan yung bilog na Yamaha logo. Kapag humarap ka dito sa motor, dito sa gawing kanan, ay makikita natin dyan yung decals na may tatlong kulay. Silver, gray, at kulay red na parang triangle yung shape. Kasama nito sa bandang ibaba ay nakasulat yung napaka-minimalist lang na Mio. At syempre naka-highlights yung Aerox, medyo malaki, at sinundan ng letter S na parang kulay red-orange yung pinaka-background. At dahil S version nga ito, so naka-ABS siya. At dito sa kanyang bandang gilid ay may decals lang yan. Napakalinis din at maayos tingnan yung kanyang headlight na naka-LED na. Napakaliwanag nito lalo na sa gabi at makikita mo din sa gabi yung magandang shape ng headlight niya. At makikita din syempre natin dito yung kanyang DRL or daytime running light dito sa kanyang bandang taas, parang kilay na paputol. At ang kanyang mga signal light naman ay nasa bandang ibaba na naka-bulb type naman. Pero ang mahalaga ay may hazard light naman ito. Nakakapakipakinabang lalo na sa gabi kapag nakahindo tayo sa mga alanganing lugar or sa madilim na parte ng kalsada. At syempre dito sa kanyang side profile, ito yung pinaka-poging angulo talaga ng Aerox 155. Ay makikita natin yung decals o logo ng Yamaha. So katamtaman lang yung kanyang laki. At may kulay gray na decals na karugtong nito. Malaking decals ng 155 na hinaluan lang ng kulay red-orange dito sa ibaba. At dito sa may pinakababa ay may decals na VVA or Variable Valve Actuation na isa sa mga features ng motor na to na nagpapaganda sa performance ng motor. May hatak tapos may dulo. Kumbaga nagpapaganda ng performance from low, mid to high RPM. Dito sa kanyang front fender, dahil nga S version ito ay may sticker or decals na ABS. Bagamat naka-drum brake pa rin sa likod, ang mahalaga naman ay may ABS na siya, naka-display sa kanyang unahan dahil nga S version ang motor na. Nakakatulong to sa safety natin. Iniwasan nito na pagka biglaan tayo nagpreno ay hindi maglalak yung mga preno natin. Sa magkabilang gilid ng motor dito sa pinakagitna, ay makikita natin ang maliit na Mio at naka-highlights yung malaking font ng Aerox at may letter S sa dulo na may kombinasyon ng gray at red na nakadikit dito sa may fairings, dito sa may gitna na parang may letter X yung disenyo. At dito naman sa kanyang pinakalikuran, sa hulihan ay may decals lang na kulay gray at silver. At dito sa kanyang bandang taas, bandang likuran na, sa gilid ay may minimalist na decals na liquid chrome.
At dito sa kanyang pinakahulihan ay may hawakan dito yung ating mga backride. Madali lang naman siyang hawakan, dagdag sa safety ng ating mga angkas na nagsisilbing pinaka-grab bar ng motor na to. Dahil ang grab bar ng Aerox 155S ay hindi kagaya ng ibang grab bar na removable. Itong pinaka-grab bar ng Aerox 155 ay kasama na siya sa fairings ng motor na to. Pero napaka-durable, syempre gawang Yamaha. Dagdag sa pagka-unique ng motor na to, so may sarili siyang character, hindi lang dito sa unahan, hanggang sa kanyang likurang bahagi ay may makikita kang kakaiba dito sa motor na to. At dito nga sa kanyang pinakadulo ay meron pa rin logo na bilog ng Yamaha. At ang kanyang taillight naman ay sakto lang din yung laki, pero ang mahalaga dito naka-LED na. At yung kanya namang mga signal light dito sa huli ay naka-bulb type, medyo nakalitaw siya. Ang iwasan lang natin dito kapag ganito yung disenyo ng ating mga taillight ay iwasan na lang nating masagi. Pero hindi naman siya basta-basta ganun masisira kapag mga simpleng sagi lang syempre. Pagbaba dito ay nandyan na rin yung brake light at syempre yung lalagyan ng plaka. At dito sa kanyang bandang ibaba ay hindi naman nalimutan na lagyan din ng reflector ng Yamaha. So added visibility ito lalo na sa gabi pagka natutupan ng mga ilaw. Dito tayo dumako sa kanyang lift lever ay makikita natin na meron siyang park brake lock. Isa din ito sa mga safety ng motor na to kapag nakapark tayo sa mga alanganing lugar or medyo patarik na lugar. Hindi tayo mag-worry na baka gumulong yung gulong natin dahil pwede natin gamitin yung kanyang park brake lock para maiwasan natin ganong scenario. Dito sa kanya mga switches, dito sa left side, ay makikita natin dyan yung menu, pero pwede natin siyang i-convert or palagyan ng passing light. Nandyan yung high and low, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa kanyang gitna, syempre na andyan yung kanyang instrument panel. Full digital to at talagang nandyan na yung lahat ng information sa motor na to. Na bukod sa may Yamaha Y-Connect na makikita natin sa ating mga cellphone kung ano yung status ng motor na to. Ang ibang information or status ng motor na to ay makikita pa rin natin dito sa kanyang instrument panel dahil napaka-futuristic na rin talaga ng motor na to. Present dyan yung orasan, kilometer per hour, odometer, fuel gauge, RPM indicator, trip 1 and trip 2. Pwede nating sukatin yung distansya ng ating pupuntahan from point A to point B. Ang ibig sabihin, pwede natin sukatin magmula sa bahay yung ating pupuntahan at magmula naman sa pinuntahan natin pabalik sa bahay. Pwede nating i-measure sa pamamagitan lang ng reset button dito sa may kaliwa. Nandyan pa rin yung ecometer, average fuel consumption, battery indicator, oil indicator, B-belt indicator, kung kailan tayo pwedeng magpalit na ng belt or kung kailan tayo pwedeng mag-change oil, brightness level from low, mid to high. At dito naman sa kanang bahagi, makikita natin yung switches, yung kanyang stop and start system, hazard switch, at yung kanyang electric start. Keyless na din yung motor na to at ma-access na rin dito kanyang fuel tank at syempre para mabuksan yung ating upuan. Ang kanyang fuel tank capacity ay napakalaki na rin dahil may katipiran na rin yung motor na to. Ang sukat ng kanyang tangke ay may 5.5 liters at may fuel consumption naman na 48 kilometers per liter. At very convenient na rin ng motor na to dahil may bulsa na rin ito na pwede nating paglagyan ng ating mga gamit. Pag sinilip natin ay meron tayong 12 volt socket na makikita. Bibili na lang tayo ng adapter, pwede na tayo mag-charge lalo na pagka nasa biyahe tayo. May maayos at magandang upuan, maganda yung upholstery. Kakaiba na rin yung kanyang disenyo dahil medyo mababa yung upuan ng rider kumpara dun sa upuan ng ating backride. Meron na rin siya mga stitches. At pag tinignan naman natin yung kanyang underseat compartment ay talagang napakalawak na may 24.5 liters capacity na kasyang-kasya yung ating mga full face na helmet. At punta tayo sa mga features ng motor na to, naka-stop and start system na rin ito na ang ibig sabihin kapag humindot tayo, lalo na sa mga stoplight ng 3 to 5 seconds, kusang namamatay yung ating makina na nagre-resulta sa mas matipid na gas. Kung gusto na naman nating kumandar na, ipihitin lang natin, hindi na kailangan nating start pa, kusang aandar na yung motor. Maganda yung performance ng motor nito pero less fuel nga siya dahil meron na rin siyang blue board. Hindi na rin masyadong na-stress yung makina nito lalo na pagka i-start natin. Smooth pa rin yung makina dahil sa tulong ng SMG or Smart Motor Generator. Sa pamamagitan nito ay naalagaan natin yung ating mga engine na hindi masyadong ma-stress. Naka-VVA na rin na talagang nagpapaganda ng performance hindi lang sa umpisa pero hanggang dulo. Naka-ABS siya sa harap o anti-lock braking system na isa sa mga features ng motor at syempre sa safety na rin natin kapag biglaan nakapapreno tayo ay hindi basta-basta maglalak yung ating mga brake.
At hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa ang Aerox 155 sa mga ginagamit kapag nasa racetrack tayo dahil na rin sa mga malalapad at napaka-durable na mga gulong nito. Na may sukat sa unahan na 110, 80 by 14 at sa likuran naman ay talagang napaka-bulky na may sukat na 140, 70 by 14. Pag pumunta tayo sa kanyang harapan ay makikita natin yung kanyang suspension sa unahan na naka-telescopic fork. Standard lang ito. Ang mahalaga sa likuran naman ay naka-unit swing na dual shock absorber. Naka-disc brake sa unahan dahil nga ABS na siya. At sa likuran ay naka-mechanical drum brake pa rin siya. At nung sinukat natin yung kanyang seat height ay hindi naman tayo nahirapan dahil hindi naman ganun kalapad yung kanyang upuan. May seat height ito na 790mm. So medyo tiptoe tayo pero maayos naman nating nailalapat yung ating mga paa sa ground. Kaya hindi tayo dito mahirapan na sumampa. Naka-relax position din tayo dito dahil upright position. So relax tayo dito lalo na kapag nasa long ride tayo. Ang kanya namang weight ay 124 kilograms. Malawak din ang kanyang turning radius. Safe na rin ito sa mga higanteng humps at mga malulubak na kalsada dahil may ground clearance ito na 145mm. Siyempre pumunta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder FI 4-valve. Ang kanyang bore and stroke ay 58.0 by 58.7mm at ang kanya namang compression ratio ay 11.6:1. May maximum power na 11.3 kW or 15.4 PS at 8,000 RPM. At ang kanyang maximum torque naman ay 13.9 Nm at 6,500 RPM. Electric starter, e-belt, automatic. Ang color variant ng Aerox 155, kahit na anong version ay may mga kulay na Race Blue, Science Storm, Matte Gray, Yamaha Black, Matte Black, at syempre ang bitang kulay sa vlog natin ngayong araw ay ang Premium White. At syempre makikita natin ang unit na to dito sa Circus Verde dito sa may Antipolo. Sa may sumulong, halos malapit lang sa Robinson's Place, Antipolo. Ang Aerox S155 ngayong taon ay may SRP na 149,000. Pwede ka namang mag-installment kung ikaw ay magda-down dito ng 20,000. Magiging monthly mo kapag kinuha mo ito ng 3 years ay 7,285. Sa inyong lugar, magkano ba ang SRP ng motor na ito? Comment nyo nga sa ibaba. Sa palagay nyo, sulit pa ba yung Yamaha Aerox 155S ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. May bagong Honda Click 160. Ang matindi, mas mura na daw. Puntahan natin, tara. Ang kanyang body structure ay ganun pa rin naman, walang nabago. Sporty ang datingan, ang angas na meron siya dati, na-retain naman. Ang kagandahan dito, yung mga unique na disenyo na siya lang yung meron, ay napanatili naman ng Honda Click 160. Kagaya ng pairings niya dito sa may unahan, na kulay black, na akala mo windshield, pero additional pairings lang pala, tatanging ang Honda Click 160 lang ang meron. Ang kapansin-pansin lang dito sa bagong Honda Click 160, ay nilagyan na nila ito ng mga sticker or decals. Alam naman natin, yung mga unang labas ng Honda Click 160 ay mga matte finish lang. Wala kang masyadong makikitang decals talaga or mga stickers. Pero itong bago ay nilagyan nila ng decals or stickers. At kapansin-pansin din yung pairings siya dito sa bandang head. Kombinasyon ng matte black at glossy finish na talagang nagpaangat sa bagong Honda Click 160. Dito sa kanya mga pairings ay may makikita ka na mga glossy white dito sa bandang harapan. At dito may konting white din dito sa bandang hulihan niya. Dito sa bagong labas na Honda Click 160 ay may available na tatlong kulay. Matte Gunpowder Black Metallic, Matte Solar Red Metallic, at ang nire-review natin ngayon ang Matte Cosmo Silver Metallic. Lalong naging sporty at napaka-premium na datingan ng Honda Click 160 ngayon dahil nga sa kanya mga additional na decals dito sa harapan. Sa pinakaulo niya, napaka-minimalist lang na brand name na nakalagay ang Honda. Ang Click 160 dito sa kanan kapag nakaharap ka sa motor, ang Honda dito sa magkabilang gilid ng unahang bahagi, at sa baba nito ay ang naka-highlight ang 160 na may kulay light blue na shadow. At dito naman sa kanyang hulihan ay may mga lining na white, black, silver at light blue, at may nakasulat na click. Kulay light blue, may napakalawak na footboard or gulay board. Very comfortable siya lalo na sa mga rider or kapag maraming mga dalain ay pwede nating ilagay dito sa bandang unahan. Dito sa may kaliwa ay may makikita tayo na front inner pocket at meron din siyang USB ready na charging port. Ang kagandahan nito habang nasa long ride tayo, hindi masasayang yung mga oras natin dahil pwede tayo mag-charge dito habang nasa biyahe. Napakatipid na rin ito sa baterya. Matagal natin magagamit yung battery nito dahil ang kanya mga ilaw magmula sa
headlight, taillight at maging sa mga signal light ay talagang naka full LED ito. Napakaliwanag nito, visible lalo na sa gabi. Maging ang kanyang plate light, naka LED na rin. Lahat ng mga mahalagang impormasyon ay makikita naman natin dito sa kanyang panel dahil full digital ito. May dalawang button lang dito sa baba, select at set. Sa kanyang full digital panel makikita natin yung voltmeter niya, trip meter, odometer, fuel gauge, syempre may orasan, RPM indicator, etc. May maayos at katamtaman lang yung lambot ng mga upuan nito at dito sa pinakadulo niya makikita natin yung matte black na grab bar. Meron din siyang napakalawak na underseat compartment. Nung binuksan natin ito, kasyang-kasya sigurado dito yung half face na helmet. At kung hindi man magkakasya yung full face na helmet, depende sa brand at sa shell ng helmet, meron naman siyang dalawang hook na pwedeng isabit yung mga full face na helmet. Ang maganda dito, naka-keyless na siya. May answer back system na rin ito na kung maraming Honda Click 160 na nakapark ay hindi ka malilito dahil may answer back system siya. Mayroon na rin siyang alarm. Hindi basta-basta mananakaw yung motor na to dahil mag-a-alarm siya. Isa pa sa malupit na features ng motor na to ay meron siyang idling stop system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds, lalo na sa mga stoplight, ay kusang mamamatay yung makina natin na nagre-resulta sa mas matipid na konsumo ng gas. At kapag gusto naman nating umandar ay hindi na tayo mag-push start pa dahil pipihitan lang natin yung accelerator at kusang aandar na yung motor. Tahimik na rin ang makina nito lalo na kapag in-start natin, unlike sa ibang motor na kapag in-start ay medyo maingay. Itong Honda Click 160 ay meron siyang ACG or alternating current generator na nagpapasmooth sa engine lalo na kapag in-start natin. So sa ganitong paraan maiiwasang ma-stress yung ating mga motor. Naka-drum brake man siya sa likuran, goods na goods pa rin naman ito lalo na sa mga beginner o nag-aaral pa lang ng motor dahil naka-combi brake system siya na kapag biglaan nating napreno or napalakas yung preno natin sa hulihan ay may 30% nakakagat sa preno dito sa may unahan. So, sa ganitong paraan, maiwasang mag-lock yung ating mga preno. Kung hindi tayo gaanong marunong magtansya ng preno sa hulihan at sa unahan, no worries tayo dahil naka-combi brake system ang Honda Click 160. Meron na rin siyang park brake lock na kapag kaalanganin yung parking area or nasa mga matarik na lugar tayo, kapag nakapark yung motor ay hindi tayo basta-basta mag-worry na matumba yung motor natin dahil pwede natin siyang i-lock habang nakapark. May side stand kill switch pa rin ang motor na to. Siyempre, yung apakan ng backride natin, makikita naman natin na hindi basta-basta madudulas dahil maganda yung kinabit na alloy dito. May anti-slip siya. Mapapansin natin na sporty at premium na datingan ng kanyang muffler. Medyo nakaangat siya. Meron pa rin naman siyang silver na end cap. Siyempre, meron siyang black na heat guard. No worries na rin tayo dun sa mga talsik na mga dumi or mga putik sa likuran dahil meron din siyang tire hugger dito na built-in na. Sa kanya namang braking system dito sa unahan ay naka-disc brake at sa likuran naman ay naka-mechanical drum brake na mayroong CBS. Sa kanyang suspension naman sa unahan, naka-telescopic fork at dito naman sa hulihan ay unit swing single shock absorber. Sa kanya namang mga gulong dito sa unahan ay naka-mags type, naka-tubeless siya na may sukat na 180 by 14 at sa likuran naman ay medyo malapad din, may sukat na 120, 70 by 14. Proportion naman yung laki ng gulong dun sa body structure ng Honda Click 160. So sa kanyang specs, meron pa rin naman 157cc single overhead cam, liquid cooled na babisa talaga sa mahabang biyahe, 4-stroke, 4-valve, naka-ESP plus ito. Maganda yung bigay ng power pero less sa fuel. Sa ganitong klaseng feature ay mas nakakatipid sa konsumo ng gas. Ang kanyang tank capacity ay may 5.5 liters na kayang magkonsumo ng 46.7 kilometers per liter na may maximum power naman na 15.15 horsepower at 8,500 RPM at may torque naman na 13.8 Nm at 7,000 RPM. Sa kanyang seat height ay meron lamang siyang 778 mm. Swak na swak ito kahit sa mga may height na 5'4". Madali siyang i-maniobra at kayang-kaya natin siyang dalhin. Sa kanya namang ground clearance ay safe na safe ito sa mga humps or sa mga malulubak na kalsada dahil meron siyang 138 mm na ground clearance. Sa kanyang weight, napaka-manageable naman ito dahil may 116 kg lamang ito. So ang tanong, magkano na nga ba ang presyo ng Honda Click 160 ngayong taon? Ang SRP ng Honda Click 160 ay 116,900. Depende pa rin yan sa kasa. That's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag ka nang mahiya mag-like. Subscribe mo na para maging updated ka sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.